praise you, Lord. Hallelujah. Let's continue in the presence of the Lord. Hallelujah. We praise Him. Hallelujah. We praise you, Father God. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you for this wonderful day, oh God, in our life, oh God. Hallelujah. Lord, hallelujah. 1,000 hallelujah, 10,000s, even a million, and countless hallelujahs. God, you deserve all of this, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. In all our lives, in our entire lives, oh God. Maybe these are not enough. Hallelujah. To give you praise, oh God, for to return your goodness and faithfulness in our life, oh God. Hallelujah. Lord, Father God, we thank you once again for this wonderful day. Lord, as we gather today again, we want to hear from you. We want to learn from your words, oh God. And Lord, as we learn from you, as we hear from you, Lord, let thy Holy Spirit come in our midst and minister to each every one of us. Lord, open our hearts, open our spiritual minds and heart, oh God, and our spiritual ear that we may hear you, even our spiritual eyes that we may see you, to learn from you, O God. Hallelujah. As we hear your message today. Lord, hallelujah. Let your name be glorified. Let your name be magnified. Be lift on high, O God, Lord, today. Hallelujah. As we worship you, as we praise you this morning. Salamat po aming Ama muli sa araw na ito. Nawa kayo lamang napapurihan at naluwalhati sa aming mga awitin. Sa purihin ka, muli po luwalhatiin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. So purihin po ang Diyos. Ngayon po ay araw ng Friday na naman at buwan na po tayo ng Mayo, May. Amen. May 7 na kaagad. Amen. So, purihin po ang Diyos. The days are running fast. Tumatakbo ba yung araw? Pero wala namang mga paa, no? Amen. So, tayo po sa umaga pong ito. Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong mensahe nung nakaraang week. Ano po ba yung message natin last week? Mayroon bang naka-remember, nakatanda sa inyo? Wala. Kaninong buhay yung pinag-aaralan natin? Buhay ni Moses. So, anong title? Kailangan talaga nating ma-encounter ang Lord, ano? Kasi talagang unless that we have a deep encounter with God, unless that we have that kind of a relationship with a person, pag talagang malapit sa atin ang tao, lahat na detalye ng buhay niya, kilala natin, itanda natin. So, yung mensahe ng Lord, hindi isang week lang, hindi natin ma-remember, title pa lang. What about the content? Amen? So, anyway, tinuturoan po tayo mga kapatid. Tinetest lang tayo ng Lord. How deep, how intimate na yung ating relationship sa Kanya. That's why God is preparing us. Maybe talagang ito na yung time. Time is coming near na tayo ay talagang huhubugin na ng Lord. Kung talaga yung ating buhay Kristiyano ay hindi lang gagawing basta-basta na lang na ano. So God is speaking through the life of Moses, sa buhay po ni Moses. And the title is Experiencing God. Paano natin mararanasan talaga ang ating Diyos? Encountering God. So an experience, let's go back to the last message. So we are discussing 5 realities in experiencing God. Mga 7 realidad kung paano ba dapat natin ma-experience kung ano yung mga kaganapan sa buhay ni Moses upang tayo ay kagaya ni Moses ay maganap din, magawa natin, mangyari yung mga panawagan sa atin ng Diyos. Yung plano ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, may plano po ang Diyos sa ating buhay. That's why lagi nating minimemorize yung Jeremiah 29:11.
Sabi doon, for I know the plans I have for you. So, sino yung may plano sa atin? Ang Diyos sabi, I have for you. Who knows the plan? The Lord. Sabi niya, I know. So, may plano talaga sa atin at maganda, sabi niya, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Ang plano daw niya ay tayo pag gawing masagana, tayo maggawing at hindi tayo makaranas ng kapahamakan, ng harm, ng mga kapighatian. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope. Mga plano para tayo bigyan ng magandang ng kinabukasan, ng pag-asa. Plans to give you hope and a future. Hinaharap. So we are looking forward for that future, mga kapatid. So purihin po ang Diyos at we have discussed last time 4. Natatandaan pa ba niyo yung 4 na realidad na nangyari sa buhay ni Moses? Amen? So number 1, God is always working around us. Laging God works. Laging ang Diyos ang kumikilos. Siya yung gumagalaw behind sa mga nangyayari sa buhay natin. Mayroong kapahintulutan siya. Hindi lang ito, sometimes sinasabi na, aksidente lang siguro kaya nangyari sa akin yun. No, it's not an accident that you are here now or you are here in Saudi Arabia na para lang, wala lang. Ito po ay naging plano, gawa ng Diyos sa ating buhay. Maaari sinasabi natin, bakit pa naman ako dito sa Saudi napapunta? Sobra palang init dito. Bakit hindi doon na lang sa Australia? Bakit hindi doon na lang sa Canada, sa New Zealand, or sa Amerika? Di ba? Ganun minsan naiisip natin eh. Pero ang Diyos po yung nagplano, ang Diyos yung gumawa at tumilos sa lahat po ng iyan. Number 1, God works around us. Number 2, God, number 2? God pursues a love relationship. God is in pursuit. Ang gusto niya lagi yung may relasyon tayo sa kanya. Love relationship, which is, ang sabi doon, real and personal. Personal na love relationship sa atin. Gaya na nangyari sa buhay ni Moses. God was in pursuit of Moses. Si Moses, di ba, tumakas siya, punta siya doon sa isang bayan ng Midian in the desert, at doon siya ay kasi ayaw niya doon sa marangyang buhay sa palasyo. Namuhay siya, si Moses, sa palasyo na like a royal family. Kumpleto, lahat ng pagkain, lahat ng rangya sa buhay nandun. Kasi palasyo yun eh. Nandun yung may mga katulong, may mga alila, at hindi siya kailangan magtrabaho. But he left the palace, si Moses. So God is in continuous pursuit of love relationship, which is real and personal. Number 3. Ano yung number 3? Next time nga pala, magpapabili na tayo ng ng kay Ate Tala ng ballpen at saka yung maliit na notebook, Kasi sabi ng proverb, sabi niya, a dull pen or a dull pencil is better than a sharp memory. Payag ba kayo doon, mga kapatid? A dull pen or a dull pencil is better than a sharp memory. Ibig sabihin, yung daw pansulat, ballpen o papel ay mas maigi kaysa ron sa matalas nating memorya. Amen ba kayo doon?
Yung memory natin nawawala yan eh. Pero yung isinulat nung kahit na ballpen na yung pungkol ng yung dulo, nandyan pa rin yan, mababasa at mababasa natin kasi nakasulat. So, mas maganda yung nakasulat. Amen? So, number 3, God invites us in His work. Amen? Iniimbitahan siya yung nag-iimbita sa atin. Inaanyayahan niya tayo para tayo ay gawin siyang co-worker, partner. Ano pa yung tawag sa yung kapartner sa negosyo? Ano yun? Kasosyo. Yan. Anong gusto ng Lord lagi siya ay may kapartner. At ang gustong-gusto niyang kapartner at ang co-worker niya ay tayo. Tayong mga tao. Amen? Kaya in-invite niya si Moses. Moses, pastol ka lang dyan ng pastol ng mga tupa. Ano ka lang ng ano dyan. Halika nga, kailangan kita. Mayroon akong ipagagawa sa iyo. Sabi ng Lord kay Moses. So, there is an invitation. And number 4, God, He speaks through Holy Spirit. Amen? Yung mga nais, plano, kung paano gagawin, kung kailan gagawin, inire-reveal yan sa atin ng Lord. Yung mga kaparaanan, kung kailan, mahalaga po yan. Yan na yung higit na nating tatandaan sa Lord eh. In His ministry, in His assignments, mayroon po siyang mga inire-reveal. Number 1, what? What you will do. Ano ba yung particular assignment na gagawin mo? Ano ba yung particular na ministry na talagang nakalaan para sa Lord? Ito ba ay music ministry? Doon ka ba sa taga-ayos, ng taga-arrange o taga-panguna ng isang ministry ng ng music? Ito ba ay evangelism ministry? Maraming ministry na ibinibigay na sa. So what? Number 2 is paano? Yan. Kung paano mo gagawin. The way na nung time na ni-reveal ng Lord kay Moses, kung paano niya sasamahan makalaya palabas ng Egypt yung mga Israelites. Binigay yun ng Lord. Number 3, when? Napakahalaga niya nga po ito mga kapatid, yung timing. Kasi our time is different from the Lord's time. Doon sa ways, sabi ng Lord, for my thoughts are not your thoughts, nor my ways your ways. Kakaiba daw yung kaparaanan sa kaparaanan natin. Even the time, tayo mahilig sa pagmamadali. Gusto natin very fast. Instant lagi ang gusto natin. Kaya nauuso yung mga instant na yan eh. Dati wala naman ganyan mga instant eh. Instant coffee. Dati nung araw talagang bago ka makagawa ng kape, magigiling ka, yung sasalain, pakukuluan mo, tapos yung patitiningin yung latak, at saka mo palang kukuhanin yung kape. Di ba? Ang tagal-tagal. Umauso yung instant coffee, ba eh. Punta lang doon sa bakala eh. Isang ganun lang, o kape na mamaya. Wala pang ano. Pero nung araw, hindi instant ang coffee. Kasi yung tayo mahilig sa mabilisan. But the, the Lord's timing is different. Yung timing natin, lagi gusto natin, bukas na. Kailangan, ano na. Pero the Lord's timing, mayroon siyang perfect time. So that's why mahalaga na malaman natin sa Lord yung revelation niya when. So what, then, how, and when. Yun lang tatlo ngayon. Malaman natin na sa Lord, marinig natin sa Kanya. Medyo makakagawa na tayo doon sa pinapanukala niyang uh, assignment or ministry sa atin. So, number 4, nakaapat na tayo, no? So, God works. And number 2,
God pursues as a love relationship. Number 3, God invites. And number 4, God reveals through the Holy Spirit. Ang revelation ng Lord lagi sa Kanya, it's no longer the same like how God revealed to Moses. Kung paano ni-reveal ng Lord kay Moses, ginamit niya anghel, nagsalita siya. But nowadays, we have the Bible. We have our fellow brethren. We have the church. So many things na maaaring mag-reveal sa atin ang Panginoon. And this is the work, everything is work of the Holy Spirit. Amen? So let's proceed. We have 7, so we only have now 3. So we will go with number 5. God's invitation for you to work with Him always leads you to a crisis of belief that requires faith and action. Laging nagkakaroon sa isang assignment, sa isang ministry na ini-assign sa atin ng Lord, laging kumisa nagkakaroon tayo ng crisis. Crisis of belief. Ano ibig sabihin ng crisis of belief? Parang kulang, kaya nga crisis eh. Kulang ang ating paniniwala, kulang ang ating pananampalataya. And the same is true, nangyari po yan mga kapatid sa buhay ni Moses. So number 5, God's invitation for you to work with Him always leads to a crisis of belief. So kailangan natin yung trust. So God is wanting to reveal Himself to us. Hindi tayo in-involve niya para bang tayo ay para sa ating sarili, but for Him. Gusto niya tayo na magamit para sa Kanya. And the way na nangyari po kay Moses, if we will read chapter 3 verse 3:11. Nawala doon sa kabila. Eto si Moses, nung ibinibigay na ng Lord yung assignment niya, sabi niya, papupuntahin ko kita sa Egypt, yung aking mga tao doon, yung aking bayan, ay nahihirapan na at umiiyak na sa akin, tumatawag araw at gabi. Natulungan ko sila sa pagkaalipin nila, hirap na sila sa mga pahirap ng mga Egyptians at gusto na nila na makawala doon sa Egypt. So sabi ni Moses, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Sabi ni Moses, who am I? Whenever we are assigned or somebody sa atin ay i-assign ng pastor or i-assign, sabi, sino ako? Nagaganon tayo, who am I that I should go to the Pharaoh? Sabi parang si Moses. And in verse 13, sabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita, sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng inyong aming mga ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sabi niya, what is his name? Sabi niya, kung tanungin ako ng mga Israelita, anong pangalan nung Diyos na nagsugo sa iyo? What shall I say to them? Ang daming mga question ni Moses. Sino ba ako? Lord, anong sasabihin ko? Hindi ko alam eh. Kung anong sasabihin. Tinanong ako, anong pangalan? So, ang dami niyang mga yung para siya yung mga, tawag doon? Alibi para ma-exempt siya. And sa chapter 4 verse 1, meron na naman reklamo si Moses.
And then Moses answered and said, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appeared to you. Sabi niya, anong gagawin ko? Baka sabihin nila sa akin, nagpakita ba sa iyo ang aming Diyos? Kinausap ka ba? Ang dami-dami talagang alibay ni Moses. Anong gagawin ko kung hindi sila makinig sa akin? Ang daming reklamo. It's a crisis of belief talaga. The same is true to us. Pastor, mag-preach ako doon. Hindi naman tumanggap. Paano kung hindi tumanggap? Mag-share nga ako ng gospel. Paano, pastor, kung hindi tumanggap? Hindi naman ako ganun magaling exemption natin. And then on verse 10, 4 chapter 10, sabi pa ni Moses, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Talagang ang dami talagang ni Moses. Ano? Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Ang dami talaga na anong mapapansin nyo kay Moses? Ang dami niyang palusot. Unang-una, sino ba ako? Kung tanongin ako kung sino ka, hindi ko naman alam kung anong pangalan mo. Tapos sabi niya, paano kung hindi sila maniwala? Yung nababasa po natin, mga ano lang ni Moses yan, mga alibay niya, mga tanong niya sa Lord, but in the mga preceding verse po niyan, mayroong sagot diyan ang Lord hindi ko na lang inilagay. But let us see, tinitingnan lang dito kung paano talaga yung crisis sa pananampalataya ni Moses ay naranasan niya. Talaga ipinakita. The same is true to us. So, sabi ng Lord, sabi ni Moses, sabi niya, utal-utal ako Pastor, di ako marunong mag-English Paano? Di ba? Ano lang ako, Bisaya, utal pa Tagalog, utal pa Bisaya na lang. Amen. The Lord, kahit ikaw ay basta pinili ka for a particular, a certain assignment or ministry, He knows better than you. Amen? And in verse 13, 4:13, ano pa yung huling sinabi ni alibay ni Moses? Sabi, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Lord, si Ate Lea na lang. Lord, si Kuya Romnick na lang. Di ba? Naririnig niyo yan dito sa Shekinah? Anong sagot mo? The same is true na nangyari. It's a crisis, mga kapatid. When we were assigned, Jeff, mag-lead ka ng prayer. Hindi, si Marvin na lang. Ba't ako? It's a crisis, mga kapatid. Sabi ni Moses, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Please send by the hand whomever else you may send. Yun na lang iba. So, yan po yung mga crisis na kinaharap ni Moses sa kanya pong pagtatanggap ng ministry, ng assignment na ibinigay sa kanya ng Lord. Yung iba na lang, Lord. Si Kuya Charlie na lang. Sabi. Si Kuya Romnick na lang. Ba't ako? The same is true. Nangyari, sagot din ni Moses yan. Yung iba po na lang, Lord. Amen? So it's a crisis of belief. Whenever we receive, whenever we get assignments from the Lord, ang tinitingnan kaagad natin, alam nyo mga kapatid, we look at ourselves. Tinitingnan agad natin kung ano yung kakayahan natin. Ano yung magagawa natin. Ang sabi po dito, when you believe that nothing is significant can happen through you, pagka tayo daw ay naniwala na wala namang mas magandang mangyayari kung tayo ang gagamitin,
ay para na lang daw nating sinasabi kung ano yung pagkakilala natin doon sa Diyos na nag-a-assign sa iyo. Pag ini-assign ka, Charlie, ikaw mag-head ng music ministry. Sasabihin, pastor, hindi naman ako marunong mag-English. But the Lord assigned you there. Ini-assign ka. So, as if you are telling na yung nag-assign sa iyo ay hindi rin marunong. Ang Diyos yung nagpumipili. You know, this is the tatandaan nyo mga kapatid. Whenever we get involved in the ministry, in the church, in the ministry of the Lord, it is not the pastor, it is not the elder, it's not somebody who is giving you the assignment. God is using people only. God is using the leaders or the elders to appoint you or to give you certain assignments or particular work in the church. May ginagamit lang sila, but it is the Lord. Amen? And kahit sa palagay mo sa sarili mo, hindi ko yata ito kaya. The same, naranasan ko rin po yan mga kapatid. The same is true with me. Nung ako'y pumunta dito ng Damam, nandun ako sa Riyadh, isa ako sa mga elder doon ng outreach ng GLGM. When I was assigned here at lumipat na ako sa company, so in-endorse ako ng GILGM Riyadh to GILGM Damam. So mayroon po GILGM dito. So doon talaga nandun. Yung nasa isip ko nandun. So yung titirahan namin dito, hindi ko alam na nandiyan pala sa taas. Although nalaman ko na noon na nung tumira po ako dito, pag diyan sa taas, yung palang baba, church. Pero iba, church, hindi GM. Pero hindi ko naisip na dito ako dadalo. Pagdating ko doon sa JLGM, dumalo na kami doon, first time. Pagdating po doon, sabi nung pastor, tama-tama Brad, doon pala kayo sa Kubar. Matagal na namin gustong kumuha doon ng church. Wala kaming couples na mapakuha kasi marami na rin daw taga rito Kubar na dumadalo doon. So dito na gusto nila dito na mag-put up ng another outreach ng JILGM. At tama-tama ikaw yung mag-handle doon. Sabi ko parang napakamot ako sa ulo. Sabi ko, naku. Yung ako sa Riyadh, ako enjoy na enjoy. Hindi naman ako yung pagdating dito sa Damam, ako mag-handle ng chat. So, sabi ko, nakadalo na ako doon ng dito muna una kami dumalo, isang beses. Pangalawang dalo namin ng Friday doon na. Kasi nga, na-invite na kami dito nakilala na namin si Ate Nora. So, kaya nakadalo na ako isang beses. After nung maka-attend kami doon sa Damam, naisip ko. Kasi may reason naman ako Kasi talaga naman sinabi sa akin ni Ate Precious na dito na lang siya dadalo at ako na lang andun kasi nahihirapan siya doon malayo. Kasi po siya noon bago siyang katatapos lang niya ng kanyang heart operation. So medyo mahina pa siya. So sabi niya, bababa na lang siya. Malapit. Sabi ko, sige. Pero noong Friday na dumating, naisip ko lagi yung sinabi sa akin ng pastor doon ng JLGM. Sabi ko, may reason ako. Sabi ko, pastor, dito muna kami dadalo sa baba namin kasi po magpapalakas muna po ito aking si Ate Precious. So, okay na po siya. Nagpaalam naman ako. So, may reason ako. But talaga po, I want to avoid that yung ako'y kumuha ng bahay dito at ako yung mag-put up ng another outreach, mag-lead. Yun po iniiwasan ko kasi naalaman ko nun dito, ang daming pastor. Ako po dumalo dito, 5. Imagine po yun mga kapatid. Hindi ko po naisip nun. Ako pala yung tatayo dito. 5. Sabi ko yung 5 yun, hindi mauubos yun. Pastor June, Pastor Max, Pastor Manny, Pastor... May isa pa Rene.
John Valiente. Apat pala, apat. Sabi ko, ang dami doon leader, ang daming ano. Doon na lang ako para ako ano lang, mga isa lang ang mga ordinary worker. Sabi ko gano'n. Alam niyo po, may iba talaga ang plano ng Diyos pagka siya ang may gusto siyang ipagawa sa atin. Hindi natin siya maiiwasan. Iwas tayo ng iwas, gaya ni Moses, ang dami-daming alibay, pero hindi siya nakaiwas. At the end, kasi nandun naman talaga yung heart ko na sumunod, kaya, ayun, hindi na ako umalis sa Shikaina nung sabihin na ako daw yung papalit kay Pastor Manny. Sabi ko, pwede pa ako kung magpaalam pumunta ng JLGM para lang maka-excuse. Sabihin ko lang nun ay, naku, ano na ako ni Pastor Ramil. Pwede Pero nandun po yung heart natin talaga. The same is true with Moses. Marami naman siya talagang alibay. Pero in the end, sumunod pa rin po siya. Yun nga lang, naranasan niya yung crisis. Ganon din tayo, may crisis tayo, nagkakaroon tayo ng crisis sa ating pananampalataya. At nangyayari po yun pag tinitingnan natin yung ating sarili, yung magagawa natin. Kaya sabi niya, walang imposible sa Diyos eh. Kaya in Luke 18:27, sabi ng Lord, nothing is impossible. Whatever things impossible to men, to me is possible. Lahat ng mga imposible daw sa atin na iniisip natin na hindi natin kayang gawin, sa Diyos ay posible. So that is number 5. We should trust. And whenever God invites us, magkaroon tayo ng krisis sa pananampalataya, kulang yung ating belief, yung tansya ba natin, yung sukat natin sa ating sarili. But still, kailangan sa huli ay ating maniwala pa rin tayo, trust pa rin tayo. Kaya sabi dun sa number 5 kanina, it requires faith and action. So God's invitation for you to work with Him always leads to a crisis of belief that requires faith and action. So we should trust. So let's go to number 6. Yan, number 6 na tayo. Asan na yung ating nag-ano ng verse? Nakaranas tayo ng crisis sa buhay natin, sa ating pananampalataya. But in the end, andun pa rin yung ating pagtitiwala, yung faith natin sa Lord. So anong gagawin natin? Number 6, anong gagawin natin? We must make a major adjustment in our life. Mag-a-adjust tayo. Mayroon tayong mga tatanggalin, mayroon tayong mga babaguhin to join God in what He is doing. So mayroong adjustment. Ang daming ginawang adjustment ni Moses. Tingnan natin, basahin natin yung Exodus chapter 4, 19 and 20. Sabi sa 19, sabi ng Lord, sabi niya, now the Lord said to Moses, go, return to Egypt, for all the men who sought your life are dead. Kasi naging isa rin sa alibay ni Moses May kasalanan ako dun papapatay ako. Sabi ng Lord, no, return to Egypt, for all the people who are pursuing you is dead. Sabi niya, kaya, ang 20, sabi niya, ano nang ginawa ni Moses? Anong nangyari doon sa ginawa ni Moses? He obeyed. Nag-obey na siya.
Ang dami niya kanina mga tanong, di po ba? Ang dami niya mga alibay. Yun na lang iba. Pero in the end, sabi niya, ito maganda eh. Nawa, ganito rin yung ating maging attitude, mga kapatid. Ano? When God assigned us, when God give us the ministry, Moses took his wife and his sons and set them to a donkey, and he returned to the land of Egypt, and Moses took a rod of God in his hand. Sinakay niya, prepare niya, sige, family niya, asawa, yung mga anak, kuha ng donkey, sinakay niya. Naglakbay po sila patungong Ehipto at dinala. Kasi doon sa verse binigay ng Lord, yung sa verse 18 yata o verse 16, yung staff, sabi niya, after nung commandment, nung assignment na yun ng Lord, sabi niya, sige, magdalhin mo itong anong to, stick na ito, itong tungkod na ito. Tingnan natin itong tungkod na. Kung titingnan, si Moses naman, hindi naman siya pilay, hindi naman siya paika-ikang maglakad. But, so sa tingin niya, anhin ko ba yung pat-pat, isang stick na yan, isang tungkod na yan, sagabal lang yan sa akin. Sometimes, God will ask us to carry something which is for us, walang kwenta. Yung bang, ay, hindi na kailangan yan. Kaya-kaya ko na ito. Pagdadalhin ka ng lapis at papel, hindi na kailangan yan, ano? Medyo matalas naman ang aking memory. Meron naman akong tablet, meron naman akong mobile phone, pwede kong screenshot na. Sometimes God is asking us simple things. Yung mga bagay na pangkaraniwan lang, common things. At yan yung binigay sa kinuman niya, sabi kay Moses, dalahin mo itong tungkod na ito. At si Moses naman, dahil sa pagsunod niya, kasi nga wholehearted yung kanya, nandun yung heart talaga niya, dinala pa rin niya yung tungkod. At makikita natin sa mga sumunod na istorya ng buhay ni Moses kung paano nagamit yung tungkod na yon. Mighty things ang nagawa niya sa pamamagitan ng tungkod na yon, yung staff na yan. Took the rod. So, we adjust. Kailangan ng adjustment po sa buhay natin. Anong mga adjustment ba yung kinakailangan natin? Adjustment in our thinking, yung mga takbo ng pag-iisip natin, circumstances, relationships, maaaring mayroon ding mga relationship na kailangan nating i-give way or i-give up na maaaring makahadlang. Commitments, the same, action, beliefs. Some people think that these adjustments are not major. Maaaring sa atin, hindi naman masyadong mahalaga yung adjustment. But anytime daw na ang Diyos ay may ipagawa sa atin, it requires some adjustment in our life. In our thinking, in our action, in our relationships. And Moses made so many, make a major adjustment to join God in what he was doing. Isang adjustment na lang na ginawa ni Moses yung kailangan niyang dalhin niya doon yung family niya sa Egypt. Hindi na may yung siguro settled na sila doon comfortably. Nandun yung mga pasture niya. But he needs to take them with him, his family and his son. And Moses made the necessary adjustment to orient his life to God. Yan po yung kailangan tatandaan natin when we adjust our life. It is to orient our life to God. Doon natin i-orient sa ng Diyos. Amen?
Moses was a servant who was moldable. Ito yung isang quality ni Moses. Ano yung ibig sabihin po ng moldable? Moldable, ibig sabihin na mold. Ano yung molde? Yung molde ay pumapattern siya kung ano yung korte nung, di ba, yung palayok. Pag ginagawa ng isang magpapalayok ng pattern, di ba, mayroong ang order ay mahaba, ang liig, mayroong mababa lang. So it depends on the yung gusto ng pattern, yung clay. Yung clay, yun number one example na moldable na tinatawag. Ibig sabihin, kung ano ka. Kung ikay medyo suplado, hindi pala bati, tahimik, imo-mold ka nga yun ng Diyos para ikaw ay maging friendly. Hindi na yung yun nga palang opposite ng suplado hindi friendly, Yung mga suplado pala hindi kukunti ang friends. Ang mga isa po yan sa quality sa buhay, kahit sa buhay ko nung time na ako'y wala pa sa Panginoon, ako'y hindi palaimik. Ayaw ko ng babati ka muna bago ako bumati sa iyo. Pero yung ako yung mauuna, siguro once in a blue moon, sabi nga. So, but when God wants to use us, mo-mold ka nandun Kung paano niya magagamit ikaw na effectively sa kanya pong gawain. So, yun po, moldable si Moses, and God accomplishes purpose through Moses. Nakita naman natin na, di ba, na ilabas sa Egypt yung mga Israelites. Are you moldable? Are you of God's disposal? God is not looking for able people. Tayo ba daw ay namomold? Tayo ba'y papayag na tayo moldable? Tayo, yung mga karakter nating ito ngayon sa buhay natin, kaya ba natin itong baguhin for the glory of God? Amen. Narinig kayo niya ng Lord, ha? Baka pag kayo binigyan ng assignment, Lord, hindi ko kaya, hindi ako marunong. Kailangan sasabihin natin, Lord, I can do it. Sabi niya, God is not looking for able people. Remember this, mga kapatid. God is not looking for able people. Ano ibig sabihin ng able people? Yung bang kaya lahat lagi? Ay, magaling ako dyan. Magaling ko dyan. Iyaka yan. Ganun pa tayo. God is not looking for able people. But, ang sabi po dyan, He is looking for available people. Amen? Available tayo. Ibig sabihin, present. Hindi absent. Yun yung available. Kaya tandaan nyo yung word na fat, yung patabain, para mataba. I want to be fat. I want mataba. Fat means, di ba? Faithful, available, teachable. Amen? Faithful, available, teachable. Tapat, laging present, laging available, teachable, nagpapaturo. Ito kung minsan ang wala tayo hindi tayo nagpapaturo. Hindi, ito yung alam ko Hindi Lord, ito yung alam ko Bakit ba? Dito ako magaling Yan. Ang Lord po, He knows better than us. Tandaan natin yan. Amen? So, we should make adjustment. After we experience a crisis of belief, adjust. The way Moses adjusted. Ang dami niyang in-adjust. Sabi niya, Lord, hindi ako magaling magsalita. I'm not eloquent in speaking. Utal-utal pa ako. Pero binigyan naman siya ng Lord ng spokesperson. Hindi po ba? Si Aaron. God provides. So, 5, 6. Number 7 na tayo.
Number 7, you come to know God by experience as you obey Him and He accomplishes His work through you. Ito na yung masasabi mo ito pala, na-experience mo na ang Diyos. Kasi nakita mo, hindi lang nakita mo, naranasan mo yung mga ginawa ng Diyos dahil sa iyong pagsunod. You put your trust, you adjust yourself, mararanasan po natin the way Moses experienced the power of God. The mighty power talaga yung naranasan ni Moses. Once you have put away all your excuses and determined to follow God by faith, sabi niya, basta daw tanggalin na natin yung mga excuse natin, yung mga alibi natin, and let's determine. Pag sinabing determinado, ano ba yung determinado? Pag sinabing determinado, nasundin ang Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya, that required adjustment, you must obey Him. No matter how impossible or how big the ministry or the assignment na ibinigay po sa atin ng Diyos, sabi niya, you can accomplish it. Ang laki-laki po ng ibinigay na ministry ng Lord kay Moses. Yun na lang pagpunta doon sa Paraon para kausapin siya, delikado na yun eh. Pero hindi po inalala ni Moses kasi ang iniisip niya, ako naman ang kasama ko naman ang Diyos eh. Ganun niya ka pinagtiwalaan, ganun niya nag-trust sa ating Lord. As Moses obeyed God, God accomplished through Moses, and Moses could not do on his own, that Moses could not do on his own, and people came to know God as their deliverer. In that experience, alam nyo, di ba na-experience ni Moses the power of God do sa kanyang pagsunod. Pinakita niya yung hinati yung Red Sea, yung dagat na pula hinati, yung isang bato na pinalo lang niya ng kanyang tungkod, biglang may umano na tubig na maiinom. So ang dami-dami sa gabi, mayroong pillar of fire. Then sa araw naman, mayroong pillar of cloud. Di ba? Ang daming naranasan ni Moses. And not only Moses, those people around Moses. Kaya yung mga Israelites nakikita din nila. And even to our lives. Ito yung mga ganda, alam nyo mga kapatid. Maraming makaka-experience ng mga tao. Maraming mahahawa. Makikita yung buhay mo na makakakilala sa Diyos. Through you. Imagine that mga kapatid, hindi man tayo nagpupurso ng evangelism, pero dahil lang sa pagsunod sa simpleng bagay, marami na tayong na-evangelize. Kasi nakikita ng mga tao, ba, kakaiba ngayon. Nag-adjust si Kuya Charlie, nag-adjust si Kuya Romnick. Iba na yung buhay ngayon ni Charlie Pagdating niya doon sa kanila, naiintriga ngayon yung mga kapitbahay niya. Charlie, ano ba nangyari sa iyo sa Saudi? Bakit hindi ka na yata ngayon humahawak ng baso sa hapon? Oh, maano ngayon yung kapitbahay. Pero nakikita niya, ba, itong si Charlie ngayon, sagana, maraming provision. Tatanong ngayon yun, ng sikreto. Ano ba ang sikreto mo? Paring Charlie. Kukwento mo na yan kasi ganito ang Diyos kumulo sa buhay ko. Mapapaisip ngayon yung kapitbahay niya. Ba, hindi ko yun naiisip na matagal na. Ngayon naiisip niya yung Diyos. Kasi nakita niya yung buhay natin, yung adjustment na ginawa natin, yung pagsunod natin sa Diyos, yung mga binago natin. Ganun po ang ating Panginoon. The same na nangyari kay Moses. Yung mga Israelites tuloy talagang namangha sila. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. At sila'y nagkaroon ngayon ng takot. Sabi niya, oo nga pala.
Napaka-makapangyarihan pala nung Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, si Isaac at si Jacob. Hindi lang basta nila tinawagan, talagang ipinakita sa kanila kung ano yung magagawa. Imagine, in front ay dagat, sa likuran ay mga sundalo na papatayin sila. Doon, nagkaroon na rin ng crisis of disbelief yung mga Israelites. So Moses came to know God by experience as he obeyed him. In chapter 14, sa verse 15 and 16, ito na yung mga Israelites ay ayun, sinabanggit ko kanina. Nasa unahan ng dagat, sa likuran ay mga sundalo. Sabi ni Moses, why do you, sabi ng Lord kay Moses, sa verse 15, verse 15, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. And 16, lift up your rod and stretch out your hand over the sea. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ay yung tungkod, mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Yun, isa sa unang, hindi una, isa sa mga miracles na i-demonstrate ng Lord yung kapangyarihan niya through that tungkod. Kaya pala doon niya na siguro na-realize ni Moses, kaya pala ito ipinadala sa akin ng Lord, tungkod na ito. Yung pala, at sabi diyan, in-stretch out niya yung tungkod sa dagat, umihip daw yung napakalakas na hangin, nahati yung dagat, na nagkaroon ng parang dalawang pader. Tapos yung lalakaran, syempre, pag yun yung basa, maputik, mahihirapang maglakad na mabilis yung mga Israelites. 3 mile ang haba nung Nile River. Nile River, nung Red Sea. 3 milya, so ilang kilometro yun? 1.6 times 3, halos 5 kilometro. Gaano katagal lakarin yung 5 kilometro? Ang sabi dun sa Bible ay magdamag yata ang mga taong naglakad kasi sa haba nila, sa dami, milyon sila yung mga Israelites. So it took them 1 day to cross. And while crossing, hinabol sila ng mga nakita kasi ng mga sundalo ng Egyptian, tumatawid sila. So, sunod din sila. Sabi ng Lord kay Moses, o sige Moses, muli yung tungkod sa gitna. At ganun nga ang ginawa ni Moses. Ginanon nga uli niya ang kanyang tungkod at yung dinadaanan ng mga sundalo na Egyptian ay muling bumalik yung tubig. Nalunod tuloy itong mga sundalo. In verse 21-23, Moses stretched out his hand over the sea and at night, doon tayo sa 26-27 tayo, Kuya Marvin. Ito na yung parehas pa rin niya nung 19. The Lord is stretched out. Okay. 29-31 na lang tayo. Yan. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Imagine, kanina lang basa pero nung lumalakad na sila, tuyo na. Ang lakas siguro nung hangin, Talagang na-dry yung ilalim ng dagat. And in 2030, Kuya Marvin, the day the Lord, ng araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipto. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa tabing dagat. And verse 31, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipto, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moses. Imagine those Israelites
dahil doon sa mga i-demonstrate na miracle ni through Moses, nagbalik loob sila, sumampalataya, naging matindi uli, nag-hold uli sila sa kanilang faith. Siguro nung nando sa Egypt sila na tumatawag sa Lord, mangilan-ngilan lang sa kanila. Pero dito, after they have witnessed ito pong mga pangyayaring ito, sila ay sumampalataya sa Kanya at sa lingkod. Pati kay Moses, sila ay talagang paniwalang paniwala sila sa kay Moses. Moses must have felt humble and unworthy to be used in such significant way. It wasn't easy. Hindi talaga madali yung pinagawa ng Lord kay Moses. Hindi na natin inisa-isa yung mga ginawa ni Moses from yung mga salot na through na i-declare ni Moses kay Paraon. Hindi na natin isa-isa yon. So ito ng mga major events na lang yung ating hanggang sa ito na makatawid na sila nung Red Sea. God accomplished through Moses all He intended. Lahat na plano, lahat na in-intend ng Lord para sa kanyang bayan, na-accomplish. And every step of obedience brought Moses to a greater knowledge of God. Not only Moses, but even the Israelites. Every step daw ng obedience, bawat step daw ng pagsunod na ginawa ni Moses, ito'y nagdala sa kanya, nagbigay kay Moses ng mas mataas na karunungan, knowledge about God. Amen? In Exodus chapter 6, 1-8, before we go to our summary, verse 6, chapter 1 hanggang 8. 1 muna tayo. 6:1. Exodus 6:1 muna. Sabi diyan, sinabi ni Yahweh kay Moses, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. It's the summary nung nangyari. Then verse 2, sinabi ni Diyos kay Moses, ako si Yahweh. And verse 3, nagpakita ako kay na Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos, ngunit ako ay magpapakilala sa kanila na sa pangalawang Yahweh. Verse 4, gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako ako ibibigay sa kanila ang Canaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. And verse 5, narinig ko ang daing ng bayang Israel, inalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Every promises, every covenant na iniwan ng Lord sa atin, hindi po yan niya malilimutan, mga kapatid. Kaya ito, sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay, paparusahan ko kayo ko sila at kayo palalayain ko mula sa pagkaalipin. And verse 7, tuturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos niyo. Makikilala ninyo, ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. And in verse 8, dadalhin ko kayo sa lupaing pinangako ko kay Abraham, Isaac at Jacob, at iyon ang bibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Ano po itong sinasabing ito? God is speaking to the Israelites through Moses. What? Yung pangako niya ng deliverance sa pagkaalipin. The same is true. The same is true in our life. When God called us through the Lord Jesus, He promises, pinangako niya yung pangako, tayo ay palalayain. Saan? Hindi man do sa pagkabihag sa Ehipsyo. It's a symbolic. Yung pagkaalipin ng Israelites sa Egypto, nangyari yan. It's a symbolic of what will happen in us today. We became alipin ng kasalanan. Amen? The same is true. Kung paano, the same promise kung paano tayo i-liberate, i-deliver
Lord sa ating mga kasalanan. And that roots, na nag-root, tandaan nyo mga kapatid ha, sin that rooted way back to Egypt in the Old Testament, in our old life. There are sins, mga kapatid, in our life, even though we are already Christians, that is rooted back to our old life. And that ipinramis ng Lord, the same is true, is mangyayari sa ating buhay ngayon. Nangyari sa buhay ng mga Israelites will happen to us. If we let ourselves sa panawagan, ibukas lang natin sa Diyos yung panawagan, yung ating sarili. Mangyayari po yan sa buhay po natin. Ano man yung mga ugat pa ng kasalanan na hindi natin matanggal sa sarili natin, sa buhay natin, God will unroot those sin sa buhay po natin. Tatanggalin niya yung ugat. Kasi hanggat nandyan po yung ugat, tinanggal mo nga yung puno. Di ba? Malinis na. Naranasan niyo yun? Tinabas niyo yung puno? Wala. Hawang-hawa na. Pero after 2-3 weeks, pagbalik nyo, ay, gubat na naman. Ganun na naman kataas. Tatabasin na naman ninyo. Ito ngayon, wala na. Madadala na siguro itong puno ito. Walang ganun. Na nakukuha sa dala. Anong dapat? I-uproot. Amen. Kaya yung mga naalala ko nung ako'y bata, sa eskwelahan namin, marami yung, alam niyo yung kugon na damo? Mangkugon do sa aming backyard na school yun ang aming pinalilinis ng teacher. So kami, pagalingan, linis. Abay, pag ulan ang dami na naman kugon. So sabi nung next year, sabi nung isang teacher, hukayin na niyo yan, yung ugat, ang tanggalin niyo. So after matanggal yung ugat ng mga kugon, luminis na yung backyard ng aming school. Nagawa na namin garden. Kasi pagkakatapas namin, pag uulan, tataniman namin ng mga talong, kamatis. May kasabay naman yung kugon, yung dahon. Wala, hindi malusog yung aming tanim. So, nung tanggalin yung ugat, nawala yung mga kugon. So, the Lord is preparing us to uproot all those our past, yung mga past sin natin. So, let's go to our summary. The same is true na pinangako ng Lord sa ating mga Israelites. God is at work reconciling a lost world to Himself. And we were once lost, mga kapatid. And praise God, we have been reconciled to Him. God, He loves you. He wants to involve you in His work. He begins by pursuing a love relationship that is both real and personal. He then invites you. Ito na yung 7 reality. Binabanggit ko lang po. He reveals Himself, His purpose, His ways. And if you want to experience God's mighty power at work through you, you must walk by faith. So yung trust natin, kailangan ma-overcome natin yung mga crisis of faith na nararanasan natin kung minsan. And make major adjustment and obey whatever God tells you to do. Medyo mahirap mga kapatid, lalo yung adjustment, yung overcoming the crisis of belief. It's not easy, but it's possible. Yes. Sabi kanina 18 Luke 18:27. Whatever things impossible to men, to God is possible. So don't get discouraged when progress seems slow or non-existent. Sometimes doon minsan tinetesting tayo Mabagal yung progress. Sometimes wala tayong napapansin. This transformation will take place over the rest of your life. Maaring yung transformation natin ay hindi lang from 2020 to 2021 or 22. It may take up to 2025.
Do you want to be an obedient and faithful servant or one who seeks their own way? God's way or your own way? That is the choice you must take. So sa ating pong pagsunod sa Lord, ang question lang dyan, will I do it on my way or I will do it God's way? Will I sing my way or I will sing in God's way? Di ba? Mayroong kanta na my way. Paborito pa natin yung nung unang ano ng karaoke. Ay, my way na talagang ang daming na ano dyan sa my way na yan. Kasi my way eh. But for Christians, for us who are called by God, we will no longer do it in our own way. Let's forget about my way. Kailangan kung kakanta ka na ng my way, God's way na. Palitan mo yung my ng God. I did it God's way. Amen? Please consider that we've covered this morning and think of your ways you might be able to apply that to your life. The same is true with the life of Moses. God will make it clear to you just how you need to respond to His will for your life. Malinaw naman when He gives instructions, malinaw po yan mga kapatid. Hindi niya gagawing malabo or mahirap para sa atin. Palilinawin niya sa atin. So, purihin po ang Diyos sa kanya pong mensahe. That is experiencing God. Nawa tandaan po niyo yung 7 reality sa buhay ni Moses. The same is applicable to our lives. Sa buhay po ni Moses. So, let's all pray. Let's give thanks to our God. Let's give praise to the Lord. Hallelujah. We praise you, God. We praise you, Lord Jesus. We thank you, Father God, for this wonderful message. Lord, hallelujah. We long to experience you. And as we hear, as we learn from your message, Lord, teach our heart, make our heart to hear you, to make the necessary adjustment in our lives you want us to be. Lord, tunay nga na ikaw yung nakakaalam ng mabuti, ikaw yung nakakaalam ng mga bagay na karapat-dapat para sa amin. Kaya Panginoon, salamat po sa inyong mensahe at nawa sa pamamagitan nito, tunay nga maging memorable na yung aming experience, yung aming karanasan sa inyo. Hindi yung mga ordinary experiences lang, but Lord, mga extraordinary experiences, yung paranas mo sa buhay namin. In that way, Lord, hallelujah, we will remember it. We will not forget it. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe at nawa patuloy namin na alalahanin ang buhay ni Moses kung paano mo siya ginamit mightily for your big ministry, for your big assignment. Lord, ganun mo din magamit ang mga buhay namin ito. Salamat po aming Ama. Purihin kayo, luwalhatiin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen.